Magandang gabi po. Welcome sa ating programang Patnubay sa Kalusugan. Ngayon pong gabi ay talakayin natin ng type 2 diabetes. Ang type 2 diabetes po isang chronic condition or talamak na condition. Apektado po yung katawan kung paano niya pinaprocess yung sugar o glucose. Ito po yung source of energy ng ating katawan. Yung pong type 2 diabetes ay ito po ay malaking tulong yung isang hormone na insulin. Yung insulin na hormone, ito po yung nagre-regulate ng galaw ng sugar sa ating selula. Ang insulin po, siya yung, di ba kumain tayo? Yung kinain natin, kaya-convert ng ating katawan nito into energy. So, para yung kinain mo, di ba pag hindi tayo kumakain, nanghihina tayo. Ngayon, ang ginagawa po ng ating katawan, once na kumain ka, yung insulin, ito yung hormone na pinuproduce ng pancreas, ina-assist niya yung food mo, kino-convert kasi yung food mo into energy. So, ang taga-akay ng glucose sa ating selula, sa ating katawan, sa buto, sa brain, parts ng body natin, ang nagdadala ng insulin. Kaya lang meron problema po sa type 2 diabetes. Meron sinasawag na insulin resistance. Pag yung ating selula, ng ating muscle, ng ating liver, hindi nila pinapansin yung insulin. 'Di ba yung insulin siya ang nagde-deliver ng energy o pagkain sa bawat katawan natin. So, yung ating selula, yung ating muscle, yung ating fats and liver, hindi nila pinapansin yung insulin na yon na para ihatid sa kanila yung kanilang source of energy. Ngayon, yun ang problema. Ang tawag doon, insulin resistance. Although meron kang insulin, hindi mo nagagamit yung umaapaw ang glucose sa dugo. Kasi nga, yung available yung insulin, pero hindi makapasok sa ating selula. Kaya dahil hindi makapasok, umaapaw sa dugo natin. Yun po isang problema ng type 2 diabetes. Meron naman term na insulin sensitivity. Ito po yung responsive ang selula mo dun sa insulin. Pag ang cell mo ay sensitive sa insulin, na-absorb po yung glucose mula sa daluyan ng dugo natin at nare-regulate po yung blood sugar level mo, hindi tataas. Yung insulin resistance, on the other hand, ito yung condition na hindi nagre-response yung katawan mo. Kaya dahil po yung insulin hindi makapasok sa ating selula, magdidemand sila ng extra sugar na ipoproduce ng pancreas. Kaya ngayon, hindi mo na makontrol yung pagtaas ng sugar. Meron ka ng available na sugar, tapos gagawa ka pa. Over time, ito po ay pwedeng tumaas ng blood sugar level mo, mataas ang panganib na magkaroon ka ng ibang health problem. Pagka wala kang enough insulin, ma-maintain yung normal blood sugar mo, maraming komplikasyon yon. Ang paalala po muna bago tayo magpatuloy sa supplement natin vitamin C at saka Super B complex. Yung vitamin C natin at Super B complex, pareho silang water-soluble vitamins, meaning 30 minutes bago ka mag-almusal, inumin mo na silang dalawa. Ito yung mga powerful na antioxidant, nagpapalakas ang ating natural defense, it boosts your immune system, napapabilis yung healing infection, nag-encourage ang production ng white blood cells, saka lymphocytes, phagocytes, protektahan tayo sa infection. Dahil pareho po silang water-soluble vitamins, yung Super B complex at vitamin C, ay na-absorb agad sa bituka at agad-agad nasa daluyan ng ating dugo para magamit natin. Para yung glucose o yung sugar o yung pagkain mo ay nako-convert mo into energy.
So, ito pong Super B complex na to ay composed of 8B vitamins. Ito pong pinaka-building blocks ng healthy body. Meron direct impact sa ating energy level, sa ating brain function, at cell metabolism. At nako-convert mo yung food mo into energy, nagkakaroon ka ng good digestion, healthy appetite. Kaya inumin mo to on an empty stomach 30 minutes before breakfast, once a day lang yon. Ang type 2 diabetes po ay ginagamot ito ng combination ng proper diet, lifestyle changes, medication, and regular blood sugar monitoring. Kaya pagka diabetic ka, hindi pwedeng reseta ng doktor, hindi pwedeng yun lang. Kailangan kasama po nung medication na ibibigay sa inyo ng doktor, meron kang combination of proper diet, mga lifestyle changes, like wala ka ng bisyo, paninigarilyo, pag-inom ng alak, gano'n, no? At kailangan na monitor lagi ang blood sugar mo. Yung blood sugar po, monitoring, importante ito sa type 2 diabetes. Dahil namamanage mo yung blood sugar level mo, at hindi tataas, hindi bababa. At mapiprevent mo yung complication, kasi maraming komplikasyon dulot po ang diabetes. Kaya yung regular na pagmamonitor ng blood sugar level mo, tapos ina-adjust mo yung diet mo, yung exercise routine at medication, ma-maintain yung healthy blood sugar mo. Pwede kang lifestyle na maging diabetic at ikaw ay malusog, normal, basta wag ka lang magkaroon ng komplikasyon. Ma-prevent yung hypoglycemia, yung low blood sugar, at saka ito'y very dangerous pag masyadong bumaba ang blood sugar mo. Maglalabo yung paningin mo, nako-confuse ka, nawawalan ka sa sarili mo, nag-uutal-utal ka, namamanhid ang katawan mo, at nahihilo ka. Pag ang sugar mo masyadong mababa, number one, apektado yung brain mo, ma-starve siya ng glucose. Kaya nagiging dahilan nito ng seizure, coma, and death, no? Kaya overall, ang blood sugar monitoring ay napakahalaga sa component ng pagmamanage ng iyong type 2 diabetes. Kaya kailangan po nito ay i-maintain mo yung health mo, ma-prevent yung komplikasyon. Kasi nga po pag mataas ang iyong blood sugar, associated dito ng high blood, high blood, sakit sa puso, sakit sa bato. Kailangan na mo-monitor lagi ang blood sugar mo. Unang-una, meron pong blood glucose meter. Ito po isang maliit na device. Minimeasure yung blood sugar level mo. Yung ipiprick mo lang yung daliri mo, tapos yung drop of blood do sa fingertips mo, ito po ay ilang minuto lang or ilang seconds lang, malalaman mo kung normal o hindi normal ang blood sugar mo. Tsaka syempre yung doctor ninyo, yung endocrinologist, sila po ang tumitingin sa mga diabetic, ma-check yung blood glucose level mo, maaring magpa-FBS test kayo, yung fasting blood sugar, alamin mo yon. Ito po yung part ng pagmamanage ng type 2 diabetes, bukod dun sa healthy diet, pagmamonitor ng iyong blood sugar, at saka mga gamot na nireseta ng doktor, at saka po yung kailangan po nito, ang method, at saka yung regular pagmamonitor, importante po yun, no? Meron tayong yung crystal oil. Maganda po yung crystal oil natin. Ito'y merong cooling effect. Nakaka-relieve ito ng pain. Masakit ulo mo, nahihilo ka, ganon. Nananakit yung kalamnan mo, pinupulikat ang binti mo, nahihilo ka. Haplas mo lang yan, pampatulog din yan. Ako, bago ako matulog, inahaplas ko sa dibdib ko, sa aking ilong, pampaginhawa po kasi ito ng paghingay. Nakakalis ng bara ng ilong, at kung may hika ka, giginhawa ang iyong paghinga, at saka yung pangangati ng lalamunan, baradong ilong. Pag nalanghap mo yung crystal oil, marirelieve ka. At saka ito po ay sa mga merong cough and cold,
magandang gamitin po yung crystal oil. Kung meron kang stomach ache, meron kang heartburn, may acid reflux ka, sinisikmura ka, digay ka ng digay, haplas mo lang yung crystal oil na yan sa sikmura at dibdib mo. Maganda po ito sa mga merong peklat ang baga, may spot ang baga. No, wag mong iwasan nyo po ka-infection kayo. Wag kayong umubo, wag kayong sipunin. Basta pagkaligo nyo sa umaga o mag-steam kayo bago kayo matulog, lagyan nyo po ng crystal oil. Tapos, amuyin mo, massage mo sa dibdib mo. Maganda to sa cough and cold. Ganon din po pagka minasage mo to sa katawan mo, hindi ka kagatin ng lamok, iwas kagat lamok, itong ating crystal oil na yan. Available po yan sa Patnubay. Ganon din po yung activated charcoal natin. Ito po ay ginagamit medically, pan-detoxify ng panggamot sa overdose sa drugs at saka food poisoning. Ito'y nakaka-relieve ito ng diarrhea at saka kabag. Nakakalis po ng kabag yan. Pag bloated ang tiyan mo, marirelieve ka sa activated charcoal. Ito po ay nagtatrap ng toxin sa ating digestive tract. Ini-stop niya yung activity ng virus na makakasira sa iyo. Very useful sa pagtanggal ng bacteria at bacterial toxin. Antifungal din po yan. Ang activated charcoal po natin nag-absorb, nag-aalis ng harmful particles and bacteria sa ating katawan. Nakakababa ito ng cholesterol, nakakalis ng bad breath at hangover. Available to sa Patnubay. Pwede mong inumin ito 1 hour bago magapunan or pagkagising sa umaga, pwede ka uminom ng 3. Once a day lang yon, 3 capsule sa isang araw. Ito pong meron pong mga dietary recommendation para makatulong sa type 2 diabetes. I-maintain yung healthy blood sugar mo. Una, mamili ka ng complex carbohydrates tulad ng fruits, vegetable, whole grain, legumes. Ito po yung slowly silang madigest, simple carbohydrates. Nakakatulong po itong mga to ma-prevent yung pagtaas ng blood sugar level mo. Pagka kumakain ka ng complex carbohydrates. Pag sinabi mong complex carbohydrates, ito yung mga prutas at gulay, mga whole grain, no? Complex. Kaya ngayon, limitahin mo yung simple carbohydrates. Ang simple carbohydrates, tulad ng sugary drinks, candy, white bread, nagpapatas ng blood sugar level mo. Limitahin mo yon. Pag kumain ka ng protein, lean meat, tulad ng chicken, fish, tofu, para ma-stabilize yung blood sugar level mo at mabubusog ka kagad pagka mahilig kang kumain ng gulay. Mamili ka ng healthy fats, makikita mo yan sa mga nuts, seeds, and avocado. Na-improve yung insulin sensitivity mo at nakaka-reduce ng inflammation, no? Yan, ito pong isa rin pong payo para maiwasan nga po yung pagtaas ng blood sugar mo. Kailangan po marami ring mga herbal plants na pwede nyo subukan. Traditionally po sa Pilipinas, ang karamihan balitang-balita sa atin na ang ampalaya, either dahon ng ampalaya o bunga ng ampalaya, kumain ka niyan, ito'y nakakababa ng blood sugar. Di ba yan ang ating paniniwala na yung ampalaya po or bitter gourd, ito po yung nakakababa ng blood sugar. Kasi po yung ampalaya meron siyang compound, tinatawag natin charantin polypeptide, ito'y nakakapagpababa ng blood sugar yan. Kaya yung ampalaya nakaka-lower ng fasting blood sugar level mo pag type 2 diabetes ka. Importante po na ampalaya, huwag mo naman i-substitute sa medical treatment mo. Pag diabetic ka, hindi po pwedeng ampalaya lang. Kailangan kung ano po yung reseta ng doktor nyo, ito ay inyong inumin. Yung ding serpentina, ito po yung halaman, traditionally, hindi lang po diabetes ang nagagamot, pati yung high blood, nakokontrol po. Isang evidence na yung serpentina ay nakakapagpababa ng blood sugar. I-try nyo po yun.
nasabi ko, yung mga fiber, mga hilatsa mula sa prutas at gulay, nakakababa po ito ng blood sugar. Kasi ang fiber, hindi ka gutumin. Na-slow down ang digestion and absorption ng carbohydrates. Nakakatulong para ma-prevent yung biglang pagtaas ng blood sugar level mo, no? Yan ang dapat. Ngayon, ang fiber nagpo-promote ng feeling ng fullness, busog ka na, no? Para wag kang gutumin. Para ma-prevent yung overeating, mag-promote ng healthy weight management, magkakain ka ng gulay tsaka prutas. Meron po tayong lecithin, ito'y brain food, pang-prevent ito ng Alzheimer disease at tsaka po yung dementia. Ang lecithin po ay makarecover ka kagad sa stress mo dahil po yung cortisol, stress hormone, nakaka-calm down ka, nare-relax ka, nakaka-recover ka kagad sa depression mo kung meron po kayong lecithin. At dito rin po yung brain food, pang-iwas ng pagiging ulyanin. At pang-alis din po ito ng bara sa ating mga ugat. Available po ito sa Patnubay. I-try nyo po. Ganon din po yung ating calcium, magnesium, pampalakas ng ating buto, pampalakas ng ating cardiovascular system, at mag-transmit na nerve impulses, ganon. Kaya tumutulong din po yung calcium sa production po ng melatonin. Kinakailangan to sa ating masarap na tulog. Alam ko po na ang lifestyle changes ay importante sa pagmamanage ng type 2 diabetes. Yung regular walking, jogging, cycling, swimming, na-improve yung insulin sensitivity mo. Na bumababa pa yung blood sugar level mo. At least meron kang 150 minutes moderate intensity exercise per week. Yung healthy diet mo din, simple carbohydrates, at yung mga lean meat, mga healthy fats, ma-maintain yung healthy blood sugar mo. Yung weight management mo, yung pag-maintain ng weight mo, na-improve yung insulin sensitivity mo, no? Tsaka iwasan mo rin ma-stress ka. Kasi po yung chronic stress, tumataas yung blood sugar level mo. Dapat matutuhan mo kung paano mo i-manage yung stress. Tulad ng meditation, deep breathing, exercise, ganon. O kung meron kang pinaglilibangan, gawin mo yon. Kaya nga po pag under stress ka, ang katawan mo magre-release ng stress hormone na cortisol and adrenaline. Pagka na-stress ka, lumabas yung hormone na cortisol at saka po yung adrenaline, natitrigger po yung pag-release ng glucose mula sa liver, nagiging dahilan po nito ng high blood sugar. In addition sa stress, mahirap i-manage ang diabetes kapag wala kayong gamot na iniinom. Kailangan po magpareseta kayo ng gamot sa doktor nyo at meron kayong healthy food at saka nag-exercise ka regularly. Kaya po nagkakaroon po ng imbalance ang blood sugar level mo. Importante kung type 2 diabetes ka, active ka pa rin. Kung ay diabetic ka, hindi ako mag-exercise. Dapat nga regular ang exercise mo pag ikaw ay may diabetes. Alam yung complication po kasi ng diabetes, type 2 diabetes, sakit sa puso. Kasi pagka mataas ang sugar mo, nasisira yung mga daluyan ng dugo. Kaya mataas ang panganib ng heart disease, heart attack, and stroke. Pwede ka rin magkaroon ng kidney damage pag masyadong mataas ang blood sugar mo. Kasi nga po, pagka meron kang talamak na sakit sa bato, pwede ka magkaroon po ng yung diferensya. Baka ma-dialysis ka dito. Ito pong complication po ng diabetes, pagka hindi ito ginamot, pwede po kayong magkaroon ng high blood, mataas, heart attack, kidney damage, at saka po pag mataas ang blood sugar mo, meron kayong tinatawag na diabetic neuropathy. Ibig sabihin, meron kang numbness, pain, weakness sa paa at kamay mo at ibang area ng katawan mo.
at pwede ring ma-damage yung mata mo. Pag mataas ang blood sugar level mo, pwedeng magkaroon ka ng vision problem and blindness. At magkaroon ka ng foot damage. Pag mataas ang sugar mo, madadamage yung nerve at blood vessels sa paa, nagiging dahilan ng pagkakaroon mo ng sugat. Pag na-infection yan, hindi gagaling. Kaya maraming diabetic ang napuputulan ng paa. At saka pagka mataas ang sugar mo, nagkakaroon ka ng fungal infection, bacterial infection. Kasi yung sugar, nag-i-invite ito ng infection. Kaya ito po pagka diabetic ka, huwag kang mawala ng omega-3 fatty acid. Ito po ay maganda sa mga ugat mo para makababa ng triglycerides at cholesterol at maiwasan ng bara sa puso, maiwasan ng blood clot mo. Ang omega-3 fatty acid, nabe-benefit yung heart mo at ito rin maiwasan din yung pain mo all over the body. Kasi alam nyo po, ang omega-3 ay napakaganda nito sa mga diabetic. Tsaka, kahit na umiinom kayo ng mga food supplement, importante huwag yung kalimutan na yung reseta ng doktor ay inumin nyo. At kailan po meron kayong regular, yung bang fasting blood sugar test, yung FBS, para malaman, ma-monitor kung mataas ba o mababa ang blood sugar mo. Alam mo, pag iwasan nyo po ang namumroblema ka. Kasi ang mga diabetic kasi, karamihan po kasi masyado silang palaisip ng problem. Madali silang mabalisa. Kasi pagka na-stress ka, yung stress hormone na cortisol natin at adrenaline, ay nagpapatas ito ng blood sugar. Pagka tumaas ito dahil sa magkakaroon ka ng high blood sugar. Kaya mahirap i-manage ang diabetes mo pagka na-stress ka. Kaya kailangan yung medication nyo laging nakaalalay. Kailangan healthy. Wag kang mag-skip ng meal mo. Wag kang mag-skip ng exercise mo. Minsan po pag diabetic ka, nahirapan kang matulog. Minsan sa umaga, tulog ka ng tulog. Minsan nakaupo ka lang, tulog ka. Pero oras na matutulog ka sa gabi, hindi ka na makatulog. Kaya importante po na ang diabetes ninyo ay lagi nyo na monitor. Kasi maraming serious complication yan. Nasabi ko na po sa inyo kanina, sakit sa puso, sakit sa bato, pagkabulag, katarata. Kaya kailangan i-maintain mo yung healthy blood sugar level mo sa pamagitan ng pag-maintain ng timbang mo. Kasi para ma-improve ang insulin sensitivity mo, para ma-prevent ang insulin resistance, huwag kang magpataba. Kasi pag makapal ang bilbil mo sa tiyan, may tendency magkaroon ka ng insulin resistance. Yung sensitivity mo sa insulin mawawala, no? Kaya inuulit ko po, ang lifestyle ay napakahalaga. Alam nyo, pagka diabetic ka, nagiging ulyanin, nagiging makakalimutin ka. Kaya para ma-benefit ka, makaiwas ka sa madaling mag-init ang ulo, madaling magalit, nervyosa, para maiwasan ang Alzheimer disease, mag-take ka ng lecithin para ito po'y maiwasan ng sluggish brain cell, para ma-improve ang memory mo, ma-regenerate yung sluggish brain cell, ma-improve ang speech and motor function mo, manatiling clear na walang bara yung mga daluyan ng dugo mo, mag-take ka ng lecithin. Di ba madali ka rin polikatin? Pag diabetic ka, madaling polikatin. Kaya kailangan mag-take ka ng calcium with vitamin D. Ito'y maganda sa mga pulikat, pampatulog, kasi po yung calcium tumutulong sa production ng melatonin. Ito'y tumutulong para masarap ang tulog mo. Gawin mo yan, no? Iwasan mo yung overeating, yung sobrang kumain. Iwasan mo yung mga soft drinks. Kasi pag diabetic kasi,
sinasabi mo, ay may gamot naman ako. So, kakain ka ng bawal, ice cream, cake, wala kang patawad. Kaya tuloy, hindi mo ma-manage yung timbang mo. Kaya, para ma-prevent po yung pagtaas ng blood sugar level mo, ay kailangan sa halip na matulog ka o umupo ka pagkatapos kumain, lalo na sa tanghali, maglakad-lakad ka kahit na 30 minutes, maglakad-lakad ka, at humihinga ka ng malalim. Pag ginagawa mo to, yung sugar mo, di ba, ang glucose, ito yung source of energy natin. So, yung glucose na yon, ma-absorb ng ating buto, ng ating muscle, ng ating liver, ng ating brain, lahat ng katawan natin para magkaroon tayo ng energy. Yung insulin, ito po yung nag-e-escort. Ngayon, para magkaroon tayo ng insulin sensitivity, maglakad ka. Huwag kang upo, huwag kang higa, huwag kang matutulog pagkatapos mong kumain. Maglakad-lakad ka lang, tapos humingi ka ng malalim. Pagka naglalakad ka, nag-exercise ka, yung glucose ay pumapasok sa katawan mo without the use of insulin, no? Tsaka ito po ang dapat yung gawin. At saka palagi ka kumakain ng gulay at prutas. Pag diabetic ka, kailangan hindi ka puro tinapay, puro fiber. Dapat may gulay ka. Yung fiber mula sa prutas, yung hilatsa. Kasi yung fiber ng prutas at gulay, nakakababa ng blood sugar yon. Kasi yung fiber, na slow down niya yung digestion and absorption ng carbohydrates, napiprevent yung sobrang taas ng blood sugar level mo after meal. Kasi yung fiber na yan, it takes longer para ma-breakdown, and ito pong digestive system natin ay nagre-release sila ng dahan-dahan na sugar sa ating sistema. Kaya nga po yung fiber mula sa gulay, na-improve yung insulin sensitivity mo at hindi ka nagiging gutumin. Kaya yung fiber kasi, pagka palakain ka ng gulay, nagpo-promote ito ng feeling of fullness, na hindi ka gutumin, at saka tumutulong para ma-prevent yung overeating at maiwasan yung overweight. Yan po ang nagagawa ng pag kumakain ka ng gulay na maraming fiber. Tsaka iwasan nyo yung mga coffee, yung mga soft drinks, at nakakapagpataas po ng sugar yon. Ang maganda at tubig at saka yung mga supplement ninyo. Di ba nasabi ko po yung ampalaya, ito'y nakakababa ito ng fasting blood sugar level. Gumawa ka ng ampalaya salad. Ako po ginagawa ko sa ampalaya salad, hindi ginagayat ko yan ng pinong-pino. Tapos ibababad ko yan sa cold water with salt. Nakakalis po ng pait yun. Yung ampalaya na ginayat mo, binabad mo sa cold water na may asin. After mga 15 minutes, salain mo na siya, pwede mo siyang pigain. Ganon. Kaya pwede kang gumawa ng salad. Di raw ampalaya. Nilalagyan ko ng kalamansi, nalagyan ko ng pineapple chunk, sibuyas, ganon. Tapos, kung meron akong inihaw na isda, yun ang aking pinakasawsawan. Nakakababa po ng blood sugar yon. Kaya ito pong yung ampalaya salad, pwede mong isama sa inihaw na isda mo. Ganun din yung serpentina. Ito po yung malaking tulong. Sinasuggest na ang serpentina ay maraming madali itong tumubo sa mga kaibigan nyo. Pwede kayong humingi ng halaman ng serpentina, no? Yung ginger din po, no, nakakatulong para bumaba ang blood sugar level mo. Ang ginger ay nag-i-increase ng insulin sensitivity at nakaka-reduce ng inflammation. Kaya ito po isang, pero hindi siya substitute sa medical treatment. Kahit na meron kayong serpentina, meron kayong ampalaya, may vitamin C ka, kailangan meron kang mga gamot na reseta ng doktor mo na gamitin mong
maintenance, no? Malaking tulong po ito sa kalusugan po ninyo. Kasi alam nyo, kung kayo po ay umiinom ng alak, alisin mo na. Dahil po yung pag-inom po ng alak, mga beer, nagpapatas ito ng blood sugar level mo at ito'y mag-cause ito ng nagpa-fluctuate po yan, no? Pag kumain kayo, madalas, konti-konti throughout the day para ma-stabilize yung blood sugar level mo, no? Tsaka kumain ka ng mga healthy fats tulad ng makikita mo sa nuts and seeds and avocado at nag-improve yung insulin sensitivity mo to. At ito pong mga simple carbohydrates tulad ng sugary drinks, candy, and white bread, nagpapatas ng blood sugar level mo. Iwasan mo yon, ha? Kaya ito pong, yan po yung mga dietary recommendation ko sa mga tao na meron type 2 diabetes at paano i-maintain yung kanilang blood sugar level, no? Ito pong katawan po natin, marami pong mga Pilipino na diabetic all over the world. Ang daming diabetic. Ito'y bunga ng maling kinakain po natin. Kung nais nyo pong mabili itong mga food supplement natin na to, i-chat nyo lang ako sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Sabihin yung pangalan, address, sa cellphone number ninyo para ma-deliver yung items na gusto nyo. Cash on delivery po ito, no? Ang shipping fee, i-charge po sa inyo, no? Kaya pagka nagpa-deliver kayo, bigay nyo lang, i-chat nyo sa akin yung pangalan nyo, yung address ninyo, yung cellphone number ninyo, para sa ganon ay makarating sa inyo, maidala ng LBC ito sa tahanan po ninyo. Okay? Yan po yung paalala sa mga gustong mag-avail nitong mga health products natin na to. Okay? Kayo po yung nanonood sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Pwede nyo po itong i-follow, like, and share. At ganun din sa aking YouTube channel. Kung di pa po kayo nag-subscribe, please subscribe. Pindutin nyo rin din yung bell para ma-update kayo sa aking bagong video. Ngayon po, idadako tayo sa ating food for thoughts bilang pagwawakas. I-share ko po sa inyo itong Proverbs, no? Ano po ang sabi ng Proverbs? Kung meron kayong Bible, pwede nyo pong buksan yon. Babasahin ko po ito sa inyo. Okay? Ano sabi dito? Psalms verse 28 verse 24. Yan po, basahin natin. Proverbs 18 verse 24. Ang nagpaparami ng mga kaibigan ay sa kanyang sariling kapahamakan, ngunit may kaibigan na mahigit sa isang kapatid, no? Merong English expression, friend in need is a friend indeed. Sa panahon ng pangangailangan mo, willing yung kaibigan mo na tutulungan ka. Yan po is silent friendship. Pero yung mga hindi totoo at paimbabaw ng mga kaibigan, maaring pagdating ng kagipitan, iniiwanan ka lang sa ere. Yan po, no? Kaya maganda kahit isa lang ang kaibigan mo, kung ito naman ay tapat, daig pa po yung libo-libong kaibigan sa panahon ng pangailangan ay hindi kanila matutulungan. Meron tayong best friend, si Jesus Christ. Siya po ay willing, sabi nga sa atin, ask and it shall be given to you. Ano man ang hinihingi mo, sabi ng kaibigan natin si Jesus, ibibigay niya ito kung tayo po ay meron pananampalataya sa Kanya. Magandang gabi po, nawa pong pagpapala, patnubay ng Diyos ang sumatin, and God bless us all.